nagbasa niya na yung kanyang statement, nayak-iyak siya dahil planted. Ano talaga to? Natabalus-lus talaga mga ano to, no? Yun. Magandang umaga, gabi, hapon sa ating mga manonood dyan, mga viewers. Shout out! Konting pay lang tayo mga idol at bago tayo magsimula sa panibagong reaction videos na naman. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hanapin mo lang dyan at pindutin ang notification bell on para lagi kang updated mga idol. Yeah. Oo nga pala, shoutout sa Banateros, shoutout kay Tol J. Guevara, Boy Sardinas, Idol Bananbay, yan si Boss Dada, at si Kuya Goods, at sa ibang Banateros dyan, shoutout mga BDS vloggers, Badji Banateros. Ngayon, welcome sa ating munting channel. So, bago tayo magsimula, pakisubscribe po yung ating YouTube. Ako po ito si Calsut TV. Like and share na rin po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe po na. At sa mga bagong subscriber ko, laging nanonood. At sa dati pang nanonood, dati pang nakasubscribe o alalay sa ating channel. Maraming salamat po sa suporta. Mabuhay po kayo. Yeah. Bago tayo magsimula ng ating topic, kumain muna kayo. Kumain na kayo dyan. Yung mga hindi pa kumain na. At baka pag napag-usapan natin na naman itong panibagong topic natin mabulunan kayo sa galit. Kumain na kayo mga kaibigan. Habang kumakain, manood kayo ang ating video. Woohoo! So simula tayo mga idol, Ito, matindi to. Garma. Nako, napipilitan nga ba? O pinilit lang ng mga, alam mo na, para siraan itong mga Duterte. Nako, delikado to. Medyo isang issue na naman to na ating pag-uusapan. Makabago at talagang mainit pa ito mga idol. Kaya humanda kayo at alam mo na. Humanda kayo at alam nyo na. Maiinis na naman kayo dito sa ating bagong reaction na video. Alright, tuloy tayo. Panoorin natin tong isang video na naman na to na lumalabas. Ng ganitong mga bagay, dapat kay ating Pangulong Duterte, ayon pa nga kay Senator Bongo, Statement of Senator Bongo, Affidavit of Colonel Garma. The affidavit and statements of Colonel Garma during the recent Quadcom hearing are clear diversionary tactics to matter the true issue she is facing. Her participation in an alleged plot, malicious and unsubstantiated statements should have no place in any credible investigation. I would strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation on these allegations. Palagi kong sinasabi, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Doon lang sana tayo sa totoo at tama.
Kilala niyo po ako. Mas gusto kong magtrabaho at magserbisyo lamang sa kapwa ko Pilipino. Pero kung sariling pangalan ko na ang nadudungisan, hindi ako papayag dyan. At pati itong si Colonel Garma ay tila pinipilit na rin umamin na mayroon silang relasyon ng dating Pangulo. Pinapaamin na si Garma. Alam na, may mga ano na naman dito, mga kababayan, mga makasuporta dyan. Meron na naman dito, alam mo na, may mga bayaran na naman to. O ano, naku, Garma. Sinasabi ko sa'yo, mali ang gagawin mo. Huwag kang makikinig sa mga chuchu lang na yan at baka naku, mapahama ka lang dyan. Kapag nagka-booking na, ikaw na yung iipitin nila dyan. Diba? Magsisisi ka lang, maniwala ka. 30. Oplan DDS destroyed Duterte shamelessly. Was Garma under duress when she read in tears her so-called affidavit that seemed to be more a script from a poorly written Pinoy telenovela? The Quadcom has thrown everything, including the kitchen sink, the whole kitchen, even to destroy the credibility of Rodrigo Duterte and his war on with the intention of unraveling as if Rodrigo Duterte's web of criminal connections, from planting a Chinese sleeper agent to Pogos to portraying the most beloved president in the history of the Philippine presidents, a mass murder of tens of thousands of Filipinos. The Quadcom unintentionally unraveled their own web of lies, strewn together like rags into a scarecrow. But the Filipino people is not buying it. I'm talking about the silent majority, of course, and not the paid propaganda machine of this administration, whose only intent is to demonize the Dutertes in order to put out the flames of affection and approval accorded by almost three-quarters of the citizenry to the old man more than 2 years after he stepped out of office. The Quadcom and their puppeteers are loose unholy alliance of strange bedfellows from all corners of the country's great political divide. Yet they have stepped onto the grand stage of Congress, united in grandstanding of all manners of sorts to see. However, what most people fail to notice is the bigger hand at play, the very visible, invisible hand of Uncle Sam, the real puppeteer extraordinaire, because Rodrigo Duterte epitomized the fairy tale story where slaves successfully revolted against their masters, and the Western imperialists, the colonizers of the blonde, black, and yellow race. Except that Rodrigo was not a fairy tale, but the real deal. The Americans want to set an example in Rodrigo, so others like him will never see the light of day. Incentivized by American US dollars, by Philippine currencies, and enormous sums from corruption, and the common desire to reacquire the status quo before Rodrigo became president. These folks are never too ashamed to look stupid. The ultimate goal is to extinguish the fire that is the Duterte legacy, put his ashes into the dustbin of Philippine political history, to never see those flames rekindle ever again. But there are embers all over kept lit by the memories of not so long ago when Digong was president. And we all know it will only take a gentle breeze to fan those embers back into a flame the size of a wildfire. The wildfire was Rodrigo Roa Duterte in 2016, and these puppets, no matter how determined they are to suppress it, still has this flagrant image etched in their collective memory. We wait, then we shall see. Narito ang comment track show ni Mr. Will Tucker na kung saan sa tingin niya ang mga pag-iyak-iyak na ito ni Garma habang pinabasa ang kanyang statement laban kay dating Pangulo Duterte. Pinabasa yung ano. Siyempre, babasahin yung statement pero naiyak siya kasi nga
ano yan, mga idol, yung mga pagtira na yan, o paglabas na yan ni Garma, at pagbase sa kanyang statement, planted. Saka, pinilit yan, miserable yan, walang ano dyan. Sige, pag di ka umano, or binanohan ng ano yan, ng magandang salita pagdating doon, okay pa. Sige, itong ano din, sabihin ko na, kaya ano ko, so, sige, sisiraan natin itong si PR ate, basta, akong bahala sa'yo, at huwag ka mag-alala. Ngayon, nung binabasa niya na yung kanyang statement, nayak-iyak siya dahil planted. Ano talaga to, natabalus-lus talaga mga ano to, no? Ay isa lamang pilit o siya ay napilitan lamang. Narito ang kanyang comment at reaksyon, panoorin natin. There's something fishy talaga kay Garma. Panoorin natin. On May 2026, 2026. at approximately 5 a.m. I'm at Parang, napakalayo ng mga ano niya, no? Napakalayo ng mga ano niya talaga. Nakakayak doon, nako, Garma ka talaga. Makakarma ka niyan. already acquainted with the who is a member of the Ecclesial System. Namay niyo pa nga yun. INC, nadamay On pa. a national level, replicating the Davao model. Ano man yun? Ikat na natin mga lods na. Ang ikinapagtataka ko una, bakit siya umiiyak sa mga sinasabi niya? Wala namang mali doon sa sinasabi niya. Diba? Wala namang mabigat doon sa statement niya. Bakit siya umiiyak? Umiiyak? Pangalawa, mali-mali ang date. Sabi pa niya, May of 2026. 2026. Advance 2024 pala. At isa pa, let's say, baka May 2016 yun. Okay, 2016. kasi baka na mali niya lang na-pronounce dahil sa kanyang emosyon. Okay. Consider natin. May 2016? Hindi pa naman presidente niyan. Si Tatay Digong, hindi pa, may presidente pa yan. Si Pinoy pa yan. Pinoy pa ang presidente that time. Kaka-eleksyon pa yan eh. Bine-verify pa niyan kung talagang panalo si Tatay Digong. Tapos magpapalitin agad siya. Napaka-advance naman. Alam niyo mga Garma. Lord, bakit umiiyak yan si Garma? Kasi sa statement na sinasabi niya, sa laman ng Kasi nga, yung statement niya, mga idol, wala nga siyang alam sa statement niya. Kumbaga ano yan sinulat na lang niya yan. Sinulat lang yan. Kasi planted nga ng mga asong ulul ganoon talaga. Pag planted, wala kang magagawa dyan. Kasi planted yan. Medyo nakakaiyak yan. Pag talagang hindi mo talaga ginawa o napag-utusan ka lang, malamang sa alamang. May pakana itong mga bata ng nipulburo na naman yan. Yung mga kinukonsinti niyang mga wala na mga ginawa sa taong bayan. Sinasabi ng Pinoy. Sheesh! niya, wala namang kaiyak-iyak doon. Wala kang katakot-takot doon eh. Ano lang naman mabigat doon sa sinabi niya? Diba, na gagayahin ni Tatay Digong ang Davao format ng war on drugs, gagayahin niya sa buong Pilipinas? Ano doon? Diba? Sikreto ba yun? Oo nga. Mas maganda nga yung ginawa ni PRRD na gano'n yun. Yung ginagawa niya sa Davao na bakit ang Davao napakaganda at kung bakit gano'n napakaganda ng Davao dahil sa pamumuno ni PRRD yun, di ba? Saka okay lang yun para mabawasan yung mga nagpupulburon sa bansang Pilipinas that time, di ba? Naging okay naman di ba? Masarap maglakad sa labas. Masarap yung
dahil nabawasan ng krimen, medyo takot gumawa ng kalokohan tong mga tao sa labas, di ba? Kasi ayaw nyo nung ganun. Gusto nyo eh. Kaya kasi may mga may ginagawa silang paikot-ikot na sistema dyan. Gusto nila yung ganun. Mga krimen, di ba? Krimen. Yung si ganito, may binal sa ganito, may sinagasaan na ganito, may naghamlot ng ganito, may nagnakaw, isang pamilya, ganito, ganyan. Para yung mga issue nitong mga ginagawa sa loob ng kanilang administrasyon, hindi nasisilip, kundi yung mga kriminal lang. Diba? Parang hindi nasisilip yung krimen na nangyayari sa loob. At syempre, ang mga nanonood o ating taong bayan, nagpo-focus sa mga ganong nangyayari. At tatakot sila. Pero hindi nila alam, may nangyayari na palang sabotahe dyan sa loob. Syempre, that time, Duterte, di ba? Talagang wala kang masabi dahil maganda yung kanyang mga palakad. Di ba? Like Pinoy naman kasi din ganun din naman eh. Yung hindi na napapansin ng tao na meron na palang nangyayaring kabulukan, meron nang nangyayaring magic sa loob ng Malacanang. Sige, natin. Alam naman na ang mga tao yun eh. Kaya nga binoto namin eh, kasi gusto namin kamay na bakal eh. Pero alam niyo mga Luz, bakit umiiyak yung si Garma? Wala, napilitan yan eh. Diba? Napilitan. Sure bull yan. Pilit na pilit yan. Talagang pinitpit lang yan para mandiin at manira. At mayroong mga nasa likod niyan. Walang imposible sa mga nangyayari mga bagay na ganyan. Always yan. Merong laging mangyayaring mga ganyan talaga. Hindi naman ganun kasi. Mga banat naman kasi na ganun halatang halata na. Yung May 2016, Garma, ginagawa mo May 2026. Diba yun? Talaga namang pagtataka kayo, di ba? Kasi nakakaiyak kasi yun. Kasi hindi niya alam yung ginawa niya eh. Kumbaga, mabayaran to. Kapag pinilit na binayaran. At siguro wala naman tong magawa si Garma na kinarma. Tumapon na lang at sumigisigi na lang. Umiiyak yan kasi may nang-iipit dyan eh. May nang-iipit dyan para bumaliktad. Tama. Diba? Kaya kalabasan niya, siguro nakukonsensya siya. Halata mo eh. Kasi yung laman naman na kanyang sinasabi, hindi naman ganun kabigat. Diba? Hindi naman ganun ka... Talaga. Umiyak ka, Garma, kasi nakonsensya ka. Nakonsensya ka kasi may umiipit sa'yong bumaliktad. Sana lang mapanindigan mo yan, Garma, yung pagbaliktad mo, ha? Talaga. Pag di mo na panindigan yan Garma. Hindi, okay lang yan. Kung hindi niya pamanindigan yan. At siyempre, pag darating din yung sa point na darating sa point na ito ngayon si Garma, lalabas yung kung sinong mga asong udol pumipilit sa kanyang patahulin siya. Diba? Ipit na talagang sobrang yan siya dyan. May ipit talaga siya dyan. Talagang siyempre, pag naipit siya, alam mo nang nangyayari. Lalabas na yung katotohanan niya yun. Hanggang sa ikanto niya na mag-utos po sa akin is si ting. Okay lang yan. Sige, Garma. Kung patuloy mo yan, mas maganda ngayon ganyan kasi mabilis lalabas yung katotohanan at siyempre, sa pagkakaipit mo, pagkakadawit mo dyan sa yung mga statement na sinasabi mo na walang katotohanan, huwag ka mag-alala. Ikakanta mo rin yan kung sino yan sila na panayang banat kay PRRD. Diba? Tuloy tayo. At
paggawa-gawa mo ng statement na ganyan. Kung kayo bang tatanungin mga kasweet, naniniwala ba kayo na kaya umiiyak itong si Karma habang sinasabi niya ang kanyang affidavit? Ay mensahe daw ito ni Karma na tila siya ay Nako. Kaya ako, di ako naniniwala dyan sa mga ganyan mga statement lang yan eh. Na pinilit lang o anong masasabi niyo dyan mga kababayan sa ating reaction videos ngayon na pinilit lang ha. Para sa akin, talagang napilitan lang yan kasi inipit yan. Pero meron pa rin tayo dyan laban mga kababayan natin mga Duterte dyan. Yung mga naniniwala po dito sa KPRRD, no? Lalabas ang katotohanan dyan. At itong si Garma, hindi magtatagal, iaawit niya na rin yan. Kung sino man yung sinasabi na yan, di ba? At kung sino man ang iipit kay Garma, lalabas din yan. Huwag ka mag-alala, Garma. Yung pagkaipit mo na, yung pagpatuloy mo lang kasi diyan magkakalabasan ng baho ng gini ngayon eh. Yung mga bantot na tinatago, no? Diyan lalabas. So, yun. Yun mga kababayan at maraming salamat po sa nanood ng ating reaction videos. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot lang ang notification bell on para lagi kang updated sa ating bagong nilalabas na reaction video dito sa aking YouTube channel. At huwag mo kalimutan i-share sa iyong mga kaibigan dyan ang ating channel, ang ating munting channel. Alright? Shoutout kay Tol J. Guevara, Boy Sardinas. Ayan, at mga Banateros. Shoutout, Boy Sardinas. Shoutout si Kuya Goods. So, support po lahat ng Banateros. Ayan. So, ang ganito ng ating video. Maraming salamat sa nanonood. Huwag kayong aalis at lagi kayong makatutok lagi para dahil kang updated sa mga ating bagong reaction at mga bagong issue sa Pilipinas. Yun. Shout out. Bye-bye.